Hi loves, story time ulit tayo and get ready with me. Okay, para sa story natin ngayon. Naniniwala ba kayo my love sa ghost month? So may mga iba, or sabihin natin may mga iba talagang naniniwala sa ghost month. Base na rin sa kanilang sarili experiences. By the way, ang ghost month nga pala is yung kaisipan na yan or ideologies ay na-adapt natin sa Taoism religion from China. So, yung mga Chinese people, may pinaniniwalaan talaga sila during this month of August. Based on their lunar calendar, ay meron silang tinatawag na ghost month. So, this year, ang ghost month is papatak ng August 23 to September 6. Bale, hindi siya yung whole August. Sa panahong tulad ng ghost month, may mga iba't iba talagang paniniwala, mga ritual, lalo na yung mga nag-a-adopt nun kahit hindi pa natin talaga yun lubos na nauunawaan kung ano nga ba ibig sabihin ng ghost month. So, ilan na nga dun sa mga pinaniniwalaan sa ghost month, yung sikat na huwag ka daw magpapakasal during ghost month. Huwag ka din daw magtatayo ng negosyo during ghost month. And also, huwag ka din daw lilipat ng bahay during ghost month. Ikaw naniniwala ka ba sa ghost month? Kasi may ilan pa dito, bukod dun sa tatlong pinakasikat na kumbaga paniniwala sa ghost month is during ghost month, huwag ka daw magpapagabi or uuwi ng gabi. May paniniwala na huwag kang gagala sa gabi or huwag kang maglalakad mag-isa sa gabi. So, may isa pang paniniwala na iwasan daw na mag-take ng photos during at night. So, siguro, kumbaga, ang interpretation dun, syempre, bawal kang maglakad mag-isa sa gabi. So, bawal ka ding mag-take ng photos daw dahil nga may paniniwala na during ghost month is may mga nakakalat talaga na spirits. Actually, hindi ko pa talaga din alam lahat ng mga do's and don'ts. So, isa-isahin natin kung ano talaga yung mga don'ts na yun. Yes, dun muna tayo sa don'ts kasi mas mainam na alam natin or aware tayo dun sa mga dapat nating iwasan. Diba? Kasi, para sa akin, walang mawawala kung iiwas tayo eh. Dahil meron din naman talaga tayong mga experiences na hindi natin ma-explain. Diba? So, yun ang isa sa mga nasa mind ko na wala namang mawawala kung iiwasan talaga. Ngayon magkikilay na tayo and syempre shortcut natin to dahil medyo matagal ang pagkikilay. May ilang paniniwala din na huwag paktawanan or tawagin ng multo or spirits kasi may loves, marami ngayon lalo na sa mga content creator na parang ginagawang challenge yung pagharap sa spirits, pagtatawag sa spirits. May iba may loves, yun nga, kumbaga tinatawag nila ang spirits, diba? During ghost months may loves, mas mabuti kung hindi muna itry yun kasi nga napaka-active and the veil is very thin or napaka-nipis ng veil natin between 3D and 5D dimension. Okay, may mga paniniwala din may loves na huwag ka daw matutulog sa harap ng salamin. So, kung may salamin ka, my loves, sa room mo na katapat ng iyong bed, my loves, during this ghost month, mas mainam na lagi mo siyang takpan or tatakpan mo siya every time na matutulog ka. Kasi may paniniwala nga na meron pang mga trap na spirits dyan and they are very active na kumbaga akitin yung iyong soul doon sa salamin para makalaya sila. So, yun nga my loves, kung meron kang katapat na salamin at hindi na yan matatanggal pa or maiaalis dyan sa pwesto niya or ayaw mong tanggalin, mas mainam during this ghost month na my loves ay takpan mo na siya. Pero my loves, naka-experience na ba kayo na ganun? Pag mayroong katapat na salamin yung kwarto niya, parang mayroong, alam mo yun, natutulog ka na parang pagod na pagod ka pag gumising. So yun na may paniniwala nga din. Even yung TV my loves. Yung TV is considered sa spirituality as black mirror. So kung may TV ka din sa na katabi ng iyong bed or katapat mo habang natutulog ka my loves, much better na tatakpan sila. So may mga nabibili naman my loves na mga pantakip talaga ng TV. Okay, kasi nga meron nga mga ganong paniniwala na kaya daw nagkakasakit or hindi nawawala ng sakit ang isang miyembro ng pamilya is because of that. Okay, another na kailangang iwasan is yung my loves, pagpulot ng mga bagay, mga objects or pera sa kung saang lugar or sabihin natin sa kalsada or sabihin natin public place.
Okay, kasi may paniniwala, my loves. Bukod sa hindi natin alam kung saan nanggaling yung object and yung money na yun, yung mga coins na yun, my loves. May paniniwala, my loves, na iyon ay galing sa mga alay or sa mga sinasabi natin, may mga bad wishes doon na pwedeng matransfer doon sa nakapulot. So my loves, yun din ang isang paniniwala na pwedeng may nakakapit daw na bad luck doon sa coins. That's why, kung sino man ang makakapulot nito, mapapasa sa kanya. Okay, yung naka-program doon sa, yung nakabulong doon sa coins or object na yun. So, that's why, yun na din ang kailangan iwasan ngayong ghost month, my loves. Okay, ngayon gumamit tayo ng purple. Gumamit tayo ng purple glitter dito. Let's see kung ano, kasi gusto ko mag-reflect dito sa outfit natin, yung ipagka-bluish. Wala pala akong blue na eyeshadow. So, yung nalang parang pang-highlight na purple yung ginamit natin. And let's see kung anong kakalabasan nito and kung anong kulay din yung bagay na lipstick dito. Pero parang, dito tinan niya dark. Dito parang naging light. Parang dito naging violet, plus dito naging purple. Okay, another one na parang iwasang gawin, my loves, is yung pag-step or don't step or huwag tapakan yung mga pang-alay na food or yung mga incense, my loves. Pero hindi siya pantay ng kulay, yung isa violet. So, ang pwede nating maging solution dito is humanap tayo ng medyo dark na pwede magpantay dito sa ano. Pa-darken natin tong purple. Pero ito sana gusto kong purple, ganito. Favorite na favorite ko yung shape na to. Ayan, ganyan. Ito talaga yung lagi kong parang pang ano dito, yung pang smoky. Pwede siguro kaya nag-iiba dahil sa lights. Ayan, my love. So, hindi na kailangan mag-tape. Diba? Parang, kumbaga, itong concealer na lang yung natin, pinanglinis. Pero alam nyo, my loves, kahit na hindi ghost month, sabi talaga, bawal yung inaapakan talaga yung mga incense, yung mga offerings, or even yung mga pinang-o-offer sa altar. So, bawal talaga yun kasi it's a sign of disrespect doon sa culture, syempre, and tradition. Pag inaapakan mo yun. And sabi nga, nagagalit nga daw yung spirits pag inaapakan yung offerings sa kanila. Okay, so, dun tayo sa ilong. Okay, my love, so, kung nakasanayan nyo na mag-whistle sa gabi, so, may paniniwala, my loves, na iwasan nga din daw yung pag-whistle, my loves, sa gabi. So, yun nga, siguro, basta, lalo na sa ghost month, active na active yung mga spirits, pwede maging attracted sila, my loves, sa pag-whistle. Baka isipin nila na you are inviting them. So, para mas maging ligtas tayo, mas mabuti kung iwasan na lang munang gawin yung bagay na yun. Pagkanta, and doon naman sa mga paniwala na yun, I think yun is, pag nasa labas ka ng tahanan mo, parang dapat iwasan gawin. Isa pa, my loves, na parang dapat iwasan gawin is yung pagta-travel ng malayo. So, may paniniwala sila na pag nag-travel ka ng malayo, maraming mga nagkalat na spirits, may tendency, my loves, na ma-encounter mo sila, or andun na nga yung pagka-encounter ng mga accidents. Diba, naisipan ko yung kulay na to kasi meron pa ito ida-dark ni Ed. Napanood ko previously yung, kumbaga, nung nag-throwback ba? Hindi. Yung parang i-flex ulit ni Kylie, yung Kylie Jenner, yung kanyang lipstick. Hindi ko alam kung anong year yon. So, yung kulay blue. Sky blue. Ayan. Try natin to. So, yun nga din yung parang question din eh, do. Bukod sa mga Holy Week, bakit parang ang daming accidents during those months, September, August? So, kumbaga, yun is hindi din talaga ma-i-explain kung bakit. Pero yun nga ang isa sa mga naka-attach na paniniwala doon sa ghost month na prone talaga sa accident ang pagta-travel during August, September.
Diba? So, may parang baktaw. Gagawin natin ang paraan yan using this. Parang gothic. May pagka-gothic yung ating ngayon, makeup ngayon. Kasi parang naalala ko talaga yung lipstick niya. So mamaya, ipapatong tayo dyan. Okay, my love. So meron pang isa na kailangan daw iwasan during ghost month is yun nga, yung pagpapatay ng ilaw. Kung sanay kayo na lights are off during at night. So pakiiwasan daw na as in madilim yung bahay. So, may mga paniniwala, my loves. Darkness invites spirits. So, dyan ay highly recommended na gumamit ng salt, Himalayan salt lamp. Para kung talagang gusto nyo or hindi kayo makatulog ng may ilaw, meron pa rin na nagsisilbing liwanag. And, syempre, salt lamp is very effective talaga when it comes to protection and banishing negative energy, my loves. So, kumbaga, kagaya nga ng sinabi ko kanina na yung darkness is nag-invite siya ng spirits. So, mas mainam na protected din. Kasi may paniniwala, my loves, na yung ating soul or yung ating body is very vulnerable during our sleeping hours. So, kumbaga, napaka-prone natin na makasalamuha yung mga uninvited na energy habang tayo ay natutulog. Pwede na to. So, try kaya natin yung so. Wow. Diba? Naalala ko nga talaga yung kay Kylie na yun, yung sky blue. So, sabi ko, parang try ko kaya. So, bagay ba siya sa aking eyeshadow? Cute. So, my loves, yun yung mga sikat na pinaniniwalaan during ghost months. And, for me, kaya ko naman siya. Kaya ko siyang sundin. Kasi, yun nga, takot nga ako na may ma-miss doon sa mga do's and don'ts na yun. So, marami din naman, based doon sa mga naniniwala doon. May mga business owner din talaga na nakadepende sila sa mga feng shui and doon sa mga rituals and paniniwala nga na pwede nilang gawin yung much applicable during this month. During this ghost month. So, ayan, ito na yung ating look for today, my loves. So, yun, comment down below ano yung mga susundin nyo or kung meron pa kayong mga iba pang iniiwasan na gawin during ghost month. And that's all. Thank you so much for watching and see ya!